No, I was like 13 years old po. Yeah. Same age sa akin ngayon. Just kidding. Pero ito na, syempre alam naman natin kung kanino ka nagmana, of course. Hits, alam mo, for boxing. Yeah, that's my dad right there. Arnis, and Taekwondo, ayan si Daddy. Syempre, mahusay ka when it comes to mixed martial arts. And talagang, grabe, action star agad, di ba? Doon sa napanood natin. Pero eto na, gusto ko lang tanungin, paano ba nagsimula yung ganong interest mo na for boxing, arnis, and Taekwondo? Ano yung nauna mong natutunan dun sa tatlo? Ang nauna ko pong natutunan sa tatlo is Taekwondo po, since yun po yung main martial arts sport ko po. And ayun, nakikisali lang po ako sa mga trainings ng daddy ko sa gym nila. And ayun, as I grew older, my dad, sinali na niya ako sa Taekwondo team niya sa gym namin. And ayun, I just nagpo-promote po ako ng mga belt ko and I get higher ranks. And then, ayun, nagko-compete po, ganun. And then, ayun, that's where I found my love for martial arts. Ano yung di ba sabi mo nga kanina yung may mga higher belt yan, ano yung pinaka nakuha mo ng mataas? Pinaka-highest belt na nakuha ko is high brown. I'm one belt away from black. Kaya sayang. Parang ikaw yung may-ari ng belt naman. Yun nga, plano ko po mag-promotion po ulit para ma-claim ko na po yung black belt name. Oh. Grabe, syempre alam mo, alam ko sa lahat ng ginagawa natin, no? Ang dami nating natutunan. Pero eto ba sa life lessons na natutunan mo from training these sports, ano yung sa tingin mo yung naibibigay nito sa iyong lahat? I guess yung life lesson na natutunan ko sa martial arts is you gotta work hard for it. Kasi if you don't, it's either gonna take longer or parang hindi mo talaga makukuha yung move na inaaral mo. Kaya you really gotta work hard for it. Yeah. Yes, mahalaga talaga yung work hard. Tsaka syempre iba din yung discipline, no, na ibinibigay nung ganyang klase. Kaya naman, pwede bang, wag na sa akin na, pasample na lang kami. Baka kasi sa akin, pwede bang umigaw? Di ba gusto ba natin yon? Yes. Pwede bang pasample naman ng mga basic moves lang ng boxing, then arnis, and taekwondo. Ayan. Oh! Hey, yo! Alright, let's try. Yes. Buti naman hindi tayo natamaan. Yun yung mahalaga natin. Thank you, no? Palakpakan nyo naman. Thank you. And now, let's see anong mga susunod nating mapapanood. Grabe, ano mo ba yung mga hindi kayang gawin ng batang to? Makahusay. Nako, he is not just a singer. He's a singer-songwriter and he loves... Ay, talaga namang napanood nyo rin. No, grabe din talaga. And he loves playing instruments, so lalo na ang guitar. Yes po. Kaya naman, ipatchari lang. Eto na, kaya naman, kailan mo ba siyempre unang na-discover na you love music? Una ko na-discover love ko sa music, I guess. I mean, love ko sa instruments. Kasi music, everyone loves music. Pero sa instruments po, sa guitar, I fell in love sa guitar po when, I think it was around 2023. That's when I started playing parang everyday po talaga. Kasi before, my dad used to teach me guitar nung mga pandemic days. Pero parang hindi ko na-trip dahil ang hirap. Pero nung couple years later, I picked up the guitar again and I said na meron naman ako mga alam na kanta eh. So, i-play ko yung mga isa, dalawang kanta lang alam ko. And then, I played it again and then, yun, I enjoyed it. Kaya, yun, naging tuloy-tuloy yung pag-learning ko until I got better and better and better. Yes, nabanggit mo na kanina yung mga... Sige, palakpakan mo na. Palakpakan muna natin as respect. Eto na, syempre nabanggit mo kanina yung mga unti-unti, no, na may mga kinakanta ka. Natatandaan mo ba kung anong first song na talaga namang naka-connect ka emotionally? Song ko? Yes. Or yung mga kinakanta mo na lang during those days? I guess yung first song na talagang emotionally na kuha ko ng song na yun, I guess isa sa mga original ko. Like the first ever song that I made
titled, Far Away. Kaya, and that was the first ever song that I made, and it was based on true events, or like true feelings po talaga. Kasi I don't write a song kapag, yo! Yo! Good night, chill, yo! Pero ayun, I don't write songs kapag walang feelings. I don't just write songs to write. Yo! Pag magsusulat po ako ng kanta, kailangan meron pong inspiration or feelings po kaya. Sino ba daw ba yun? Yo, chill! Ba yun? Pero naman, umiinit daw. Pero nabanggit mo na kanina, no, sa pagsulat ng mga songs, ikaw ba paano ka nagsa-start na magsulat ng simula? Simula ka ba sa melody muna, or sa lyrics, or sa bridge? Kanya-kanya atake yan ng pagsulat ng mga songs. Paano ka nagsisimula paggawa ng kanta? Well, ako po, I start writing songs with the chords. Maghahanap ako ng chord progression, and then I'm gonna add a melody, tapos lalagyan ko ng lyrics. Tapos, tuloy-tuloy na po yun. Yeah. Sometimes meron akong, after I write the song, I try to parang produce it sa app ko po sa computer, and then I try to make it parang studio-like, and then, ayun, I just repeat the process for every song. So, yeah. Ganon. At katalented na bata, no? Pero eto naman, syempre, anong instruments pa marunong kang tugtugin, and ano yung pinaka-favorite self-taught mo, or may nagturo ba sa'yo? I can play guitar, of course, and then bass guitar, and then I want to learn drums. I want to learn drums soon po, kaya... And yung nagturo po sa akin, tatay ko po, ulit. Kasi he was guitaring ever since he was a kid po. And meron po siyang YouTube online na he was like 13 years old, 14 years old, na nagigitara siya na nakabalik na yung guitar. Kaya, siya talaga he's the real goat. He's the real goat. Yeah. Grabe nakabaliktad. May tao din kaya sa likod nila. Grabe ang hirap nun. Pero grabe, so much respect po sa inyo sa mga talent po na ibinibigay at i-share po natin ngayong gabi ito. Pero eto na, since eto na, I think meron kang inanda para sa aming surprise. Saan? Yung pagitara. Pwede bang kwentuhan mo kami about this guitar? Naglalakad yung gitara, i-check nyo. Yo, you guys know this guitar? Yes. Can you tell us about this guitar, please? Itong guitar, I'll tell a story about it. Itong strap was given by a fan po. Andiyan po ba kayo? Asa? Oh, there you are! Thank you so much for the strap. Napaka-helpful po, and it looks amazing. And then yung ano po, another story about the guitar is the guitar itself po, bigay po ng Kuya ni Lela na si Kuya TJ po. Opo. And since ate ko po is like family friends sa family nila Lela, and si Kuya TJ gave my ate this guitar. And then my ate passed it down to me. Kaya, ayun, it's a really cool story sa guitar na to. Oh, wala na tayong Yes, parang akala nyo kailan may kakilala din kayo dito nakapagtanong kayo sa akin. Pero eto na. Thank you naman din sa Stra, sa binigay mo. Grabe, So much for the strap. I love it. And eto na, lastly, panakarin po natin to. Changing natin, life-changing impact sa'yo ng pagiging PBB house mo. Biggest impact po na maging PBB po sa akin, I guess is yung mga support na nakuha ko po sa mga fans po, sa lahat po na nanonood po. That was the biggest impact that I got po. They really changed my life. Nag-iba po talaga buhay ko after ng PBB dahil po sa kanila lahat. Kaya I'm really thankful for all of y'all guys, and I appreciate every single effort na binigay niyo po sa akin. Love you! We love you. Maraming salamat sa inyo. Pero ang tanong, namimiss mo ba si Kuya? Yes po, namimiss ko na po si Kuya. Namimiss ko na sinasabay kami ni Kuya dun sa bahay. Kaya naman nandito si Kuya. Yo! Joke lang. Pero syempre, eto na. Before entering, ano ba yung biggest fear mo nung bago pumasok? Biggest fear? I guess yung biggest fear ko po bago pumasok sa bahay ni Kuya was not making any friends. Kasi napaka-iyain ko po, and I don't really talk
talk much. Kaya, I was afraid I wouldn't make any friends or any parang genuine connection with anyone. Yeah. Pero tignan mo naman, ang dami mo mga kaibigan Yeah, they're all here! na nandito ngayon sa suporta. Hindi na mga kaibigan, pero syempre lahat ng mga nagmamahal sa inyo, sa dito mga At last question ko na ito. Meron ka bang sobrang na-enjoy na task na hindi mo makakalimutan? Oh, yes! Meron po no, yung Batang Kalye po, Batang Kalye task. Yes, yun laro po kami ng sipa or nung, ano yan, the slingshot thing? Slingshot po, kasi nabalik po ako sa childhood ko kasi I used to play games with my friends before like that, mga street games. Sayang hindi namin nalaro yung baton, bola, tagawan base. Kaya, ayun, nabalik lang ako sa childhood ko. Ano pa daw? Meron pa. Gusto niyo dito? Well, I guess meron pa yung ano. Ano? Ano yun, yung bangko? Na-enjoy ko po yun dahil ano, nakapagsayaw po ako and I got to experience the tradition of the Philippines po. And masaya rin po, masaya rin kasayaw yung dance partner ko po. Ayun na. Kaya, grabe, syempre isa lang yun sa mga experience. Of course, hindi makakalimutan. Kaya naman, Heath, maraming salamat syempre sa pagbukas mo sa amin tonight. Ang dami naming natutunan at mas lalo natin, of course, nakilala si Heath. It's just not as an artist, pero syempre personal yon. And I'm pretty sure lahat ng tao ngayon, lalo na sa mga nandito ngayon, nagmamahal. Tama ba? Sobrang mahal natin si Heath. Kaya naman, mas makikilala pa natin siya, of course, ngayong gabi nito. Kaya, ready na ba kayo sa ating iba pang mga guests?